Kayo po ay nakatutok na sa opinion mo, opinion ko. Kasama niyo po Darlene Olanyo. Mayroon na naman po tayong mga may init na balita at issue na pag-uusapan ngayong araw po ng Martes. Pero bago po yan, dito muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Isang araw, may isang potter o yung gumagawa po ng palayok ang nagtungo sa palengke sakay ng isang donkey upang ibenta ang kanyang mga gawang palayok. Habang binabaybay ang daan pabalik sa kanilang bahay, ay may nakita siya sa lupa na isang malaking bato na ubod ng kinang. Bumaba po siya sa kanyang donkey at pinulot ang bato. Hindi alam ng potter kung ano ang gagawin niya sa bato. Pero dahil nagandahan siya ay kumuha siya ng tali at ibinuhol doon ang bato upang makagawa siya ng kwintas para sa kanyang donkey at saka isinabit ito sa leeg ng kanyang alaga. Nagpatuloy sa paglalakbay pauwi ng bahay ang potter hanggang sa nakasalubong nila ang isang alahera. Bigla namang napansin ng alahera ang kwintas na nakasabit sa leeg ng donkey. Nagulat ito nang makita na diamond ang bato na nakasabit sa leeg ng donkey. Agad namang kinausap ng alahera ang potter at tinanong kung pwede niyang bilhin yung bato sa kwintas ng donkey. Kumpiyansa ang alahera na hindi alam ng potter ang value ng bato dahil kung alam nito na diamante pala ang bato ay hindi nito basta-basta gagawing kwintas ng donkey ang bato. Nag-isip naman po ang potter kung ibebenta niya ang bato at makalipas nga ng ilang sandali ay sumagot ang potter. Sabi po niya, "O sige, ibibenta ko sa iyo ang bato sa halagang 500 pesos. Nagulat naman ang alahera sa presyong ibinigay ng potter at naisip nitong talagang walang alam ang potter sa value ng bato. Sinamantala naman ito ng alahera at nakipagtawaran pa hanggang sa umabot ng 100 pesos na lang yung halaga na gusto niyang ibigay kapalit noong bato. Naisip naman ng potter na mahihirapan pa siyang tanggalin yung kwintas sa leeg ng donkey dahil hinigpitan niya yung pagkakatali dito. Tapos 100 pesos lang yung kanyang matatanggap. Para namang lugi siya, no? Kaya di na lang siya pumayag at hindi niya ibinenta ang bato sa alahera. Nagpatuloy sa paglalakad pauwi ang potter. Pero nung nakaalis na yung potter, napaisip ang alahera kung dadagdagan ba niya ang offer sa potter. Nang finally, ay nakapagdesisyon na siyang gawing 200 pesos ang ibabayad sa potter, ay dali-dali niya itong hinabol. Nang sa wakas ay nahanap na niya ang potter, ay sinabi nitong bibilhin na niya sa halagang 200 pesos ang bato. Pero sa kasamaang palad, may nakasalubong din ng potter na isa pang babae na nagka-interes sa bato at binili ito sa halagang 1,000 pesos. Nagulat naman po ang alahera at sinabing, "Nababaliw ka na ba? Ibinenta mo lang sa halagang 1,000 pesos yung bato. Hindi ka nag-iisip. Alam mo bang diamond ang bato na iyon at nagkakahalaga iyon ng 1 million pesos? Natawa naman po ang potter at sumagot, "Isa lang akong gumagawa ng palayok at totoong hindi ko alam na isa pala iyong diamante. Kaya binenta ko iyon sa halagang 1,000 pesos. Para sa akin, malaking halaga na iyon." Dagdag pa po ng potter, "Ikaw ang nababaliw at hindi nag-iisip. Alam mo na pala na mahal ang katumbas ng bato na iyon. Bakit mo bibilhin sa akin iyon sa halagang 100 pesos? Alam mo ang halaga ng batong iyon, bakit ang baba ng turing mo?" Ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwento po natin ngayong umaga po ng Martes?
huwag tayong maging mapagsamantala sa ating kapwa. Ayan. Marami po sa atin kapag alam natin na mas may kaalaman o mas may advantage tayo kaysa sa iba, minsan ginagamit natin ito para lokohin sila o lamangan sila. Pero tandaan po natin mga kanyusik, ang ganitong pag-uugali ay hindi po nagbubunga ng tunay na tagumpay. Sa halip, madalas pa nga, ang taong mapagsamantala ang sa huli nawawalan. Kung sa mata po ng tao ay nakakalusot yung panlalamang mo sa kapwa, sa Diyos hindi ka makakaligtas. Maaaring sa lupa napapalampas ang iyong pananamantala sa kahinaan ng iba, pero sa langit tiyak na may kabayaran ang lahat ng iyong ginawa. Kung titingnan po natin ang mga nangyayari sa ating bansa ngayon, isa-isa pong nabubulgar yung mga matataas na opisyal na nanamantala sa taong bayan at nagkamal ng bilyong-bilyong pisong pondo ng bayan. Kahit ano pong pagtatago at pagtatakip ang gawin nila, sa huli po ilalabas at lalabas din ang katotohanan at mananagot sila sa pagnanakaw nila sa kaba ng bayan. Kaya mga kanyusik, mas piliin po natin ang maging tapat at makatarungan sa lahat ng oras. Tandaan, mas mabuting kumita ng kaunti ng may malinis na konsensya kaysa yumaman ng dahil po sa panluloko. Mas magaan sa dibdib na gastusin at gamitin ang mga bagay na bunga ng sarili po nating pagsisikap kaysa sa mga bagay na nakuha sa panlalamang at pandaraya. Dahil ang tunay na pagpapala ay hindi po kailanman nagmumula sa pandaraya, kundi sa katapatan. Sabi nga po sa Proverbs chapter 28 verse 20, a faithful man will abound with blessings, but whoever hastens to be rich will not go unpunished. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Martes.